Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Welcome back dito po sa ating malupitang channel. At ang ating topic nandyan na. Okay? Ang mga iba't ibang lumalabas na naman po mga chismis, no? Alright? Ng ilang mga fake news vloggers dyan. And of course, sa tanong, TNT, kaya pa po bang makabalik sa serye na ito against San Miguel Beermen? Yan at mga pa-shoutout. May mga tanong din po tayong sasagutin dito sa ating mga subscribers. Bago po yan, salamat po sa inyong mga patuloy na pag-suporta. Okay? Sa mga subscribers po sa YouTube, followers sa Facebook at TikTok na rin. Okay? Sa mga hindi pa po, follow and subscribe na mga boss. Okay? Ito po ang pinangingilaga ng mga fake news vloggers. No? Ayan na, panahon na naman fake news season na. Kaya na, ito na. Pag-usapan na po natin. Okay, sinagot ko na po sa ating reels sa Facebook kung di pa po kayo naka-follow, diyan ko pa rin po na-post, no? Yung about kay Holt, napag-usapan din natin sa nakaraang content. So, there's no such thing as Holt trade, okay? Tapos, ano pa po ang lumalabas ngayon, pinagchichismisan na naman. Ito nga pong si Cedric Berfield. Paulit-ulit na lang. Kung kahit saan pong kupunan, no? Bago si Berfield, si Bonson, Ngayon, wala tahimik ngayon. So, yan po ang ginagawa ngayon ng mga chismoso, no? Di pa ba kayo nadala? Di pa kayo nadala? May mga players na hindi naman po totoo ang trade, no? So, di nyo po ba naiisip ko anong epekto nun sa mga tao pinag-uusapan nyo? No? Kaya po kayo, no? Lagi kong advice dito, pwede kayo magtanong sa akin or dumiretso na po kayo. Google lang ang katapat niyan. Imposible pong hindi yan ma-scoop ng mga mainstream media. Kesa naman po ng mga chismosong source daw sila. Hindi tayo nakikiisa sa pinagkakaisahan po ng mga fake news vloggers. Pagkatapos pong ma-supply ng mga chismoso sa kanila, yan na po. Pagkakataon ng magka-content dahil sabi ko nga fake news season na. Bakit? Mag-o-off na po ulit ang PBA. Kaya yan na naman ang mga fake news vloggers. Magkakalat na naman po sila ng mga mali-maling impormasyon. Alright? So, dito na po tayo sa usapan naman. San Miguel versus TNT. Makakabalik ba ang TNT sa kanilang 1-3 deficit? Alright? Aba, habang may laro, may pag-asa. Yan po ang masasabi ko. Alright? Pero paano mangyayari yan? Okay? So pag-usapan po muna. Hindi po ako magbibigay dito ng mga anyhow prediction. No? Pag-usapan natin. No? Okay? So, sa San Miguel, kitang-kita na po kung gaano kalakas at kalawak ang kanilang offensive weapon. No? Okay? Loob at labas ka titirahin niya. They have the basic, no? Ano po yun? Yung ilapit po yung bola sa ring, di po ba? Meron din silang outside shot. That is the threat, no? Then at the same time, meron din silang fast break, di po ba? Offense. So, kompleto po ang SMB at kompleto po sa personnel. Kaya nga po, hindi umiscore si, itong si Lassiter, meron kang Jericho Cruz, meron kang Trolliano, di po ba? Ang daming options, mga boss, may Ross ka pa dyan. So, sa TNT naman po, pinatunayan nila na kahit gaano kalaki ang itambak mo sa kanila, babalik at babalik sila. Okay, buntik na nga pong matalo Kala ko po talaga nung game 3 sila na. Nagkataon lamang na they let or hindi naman po sa pinabayaan, talaga pong nakawala itong si CJ Perez. Pero hindi umiscore ng umiscore siya ng first half hanggang third quarter, score niya 3 lang Pero yung 17 points, binuno niya no fourth quarter. So, ganun lang, no? Sa TNT, pinakita nila kaya nilang makabalik at muntik na nilang maipanalo. So, bakit hindi natin iisipin na posibleng magawa nila to? Di po ba? Basta tuloy-tuloy lang ang production, no? Sa mga main players nila like Oftana, di po ba? Si RR Pugoy po nakabalik na, no? Then at the same time, itong si Heading. Kailangan po talaga ng consistent scoring kung tatangkain mong talunin ang powerhouse San Miguel, no? Kaya po, wala pa rin pong imposible. Okay.
di pa tapos ang serye. Serye po ang pinag-uusapan dito, hindi lang laro. No? Okay, just to remind you guys. Alright? So, yan po ang take ko dyan. Dito na po tayo sa ating pa-shoutout. No? May tanong muna. Si Sir Renato Alonso. Anong tanong niya? Idol, totoo ba na babalik si Stan sa barangay? Hindi po totoo yan. No? Okay. Yung mga tanong kasi pwedeng present tense, no? Or future tense. Ngayon, wala pong sinasabi sa legit sources, no? Okay? So, nasabi ko na po sa maraming pagkakataon kung sino yung mga legit sources. So, wala pong si Stan. Tsaka, baka po ang iba sa inyo hindi pa informed. Okay? Nasisistan po na pagdesisyonan na po i-trade dahil po may sinolve po sila na hindi po masolve-solve, no? At yun lang po yung last resort. Okay? Kaya kung iisipin nyo na babalik pa siya, diba? Hindi po. Siguro mas maigi pang isipin nyo si Slaughter, no? Medyo may chance pa. Pero si Stan parang, wala na po, no? Okay, hindi na po babalik. Kung future tense na po ang usapan, hindi na po. Ginebra will look no sa in the future na baka mga sa draft picks na yan. Pwede din yung sa yung isa, yung malaki, yung 6'10", no? Tsaka na natin pag-usapan yan, baka sabihin niya nagchichismis tayo rito. Okay, yung possibilities hindi chismis ang pag-uusapan natin. Okay? So, yan po yung sagot ko sa inyo, sir. Okay, dito po tayo sa ating huling content. Napakarami po. Sir Archie Makirang, nakikita ko po inyong mga komentaryo, no? Habang ako po dito nagko-content. Salamat po, sir. Okay? May tanong din si Sir Archie Makirang no? Ayan. Si Team Con daw po ay papalitan. Itong ni Baldwin, napakalayo po. Yung mga katulad po nila, no? As coaches, si Tom Baldwin, ito pong sila Coach Nenad, no? Yung mga magagaling na coach na international, no? Hindi po sila pwedeng mag-head coach, di po ba? Hindi. Kaya nga po mga consultant lang ang nila ang kanilang mga role. Pwede po sila mag-coach sa Gilas, no? Alright? Kasi naging coach na nga sila Pero sa PBA, hindi po pwede. Kaso, sino magko-consultant kay Coach Tim Con? So, yan po ang sagot ko dyan, Okay. Ito kay Ernesto Castillo. Idol, anong news ng mga hater? NST pa ako. G-Kings pa rin daw po siya. Ayan po, nabanggit ko na yung hater. Sa ngayon po, yung mga misinformation muna yung sinagot natin. Ma'am Minerva Java, nag-hello. Dapat sa inyo lang maniwala ang mga fans. Salamat po. Taba naman po ng puso yung mga sinasabi niya. Tropa, pinasok ko na rin ang TikTok mo. Ay, salamat po, Sir Archie, no? Mabuhay po kayo. Full support po talaga. Alright, dito tayo kay Bernard Ohano Aguilar. Nag-good PM present. Okay lang po, sir. Nandiyan naman kayo sa replay, no? Wenceslao Hapon, okay. Dapat hindi nila pinapanood ang mga fake news na yan. Ayan. Po si Sir Joseph Pineda, always present. Okay. Oy, maraming salamat po Present po siya sa dalawang platform natin. Ayan, nagpapa-shoutout po. No, salamat po sir. Mabuhay kayo diyan sa Pampanga Ayan. Dito tayo kay Romel Sales, nag-good PM. Idol, dapat block YouTube yung mga fake news. Ayun na nga po sinasabi ko no. Kaya tutok na po kayo dito sa ating channel. Okay? Kasi minsan po ang mga fake news talaga pong hanggat may sumusuporta, may nanonood sa mga yan, dire-diretso lang po yan. Dahil nagpe-fake news po sila para po sa views, no? Yun. So habang may maniniwala, no? Tuloy-tuloy po yan, no? Dito tayo kay Sir Claude Waldo Prasdilla, good evening. Tatapusin na daw po ng Beerman. Tignan po natin. Lawrence Correg. Hello Lods, good PM. Okay lang po sir, welcome po. Marvin Uminge. Malaki chance sa SMB mag-champion. Nasa kanila yung lamang ngayon Hindi po ba? Malaki talaga ang chance, no? Alright. I agree. Vincent Nava. Okay. Nakuha pa ng SMB ang Game 3. Malabo na siguro makabawi ang TNT. Tignan po natin, sir. Tignan po natin. Carlito Bolima, good day. Bounce back daw po sa commissioner ang Ginebra.
nandyan si Brownlee. Alam nyo naman po ang resume ni Brownlee. Basta Brownlee nandyan, finals, ibig sabihin. Aray ko. Sumakit na naman ng tenga ng mga ng mga fake news, mga hater, no? Welcome po, Sir Jose Mariman Sanilla, no? Antonio Macale, welcome din po sa inyo. Marlo Balangkig, idol, mayabang kasi TNT, lalo na BGR na yan. Kobe Pogi, magaling daw SMB. Bakit ako di nag-follow sa iyo? Sino ba to? Ricardo Dolores. Wala naman pong problema, no? Di naman po kawalan sa akin kung di kayo mag-follow. Hindi po ako kawalan. Walang problema, no? Ba't po kayo pala nagko-comment dito? Okay lang yun. Alam ko, silent follower ka. Relax lang si Doy TV dito. Alam nyo yung mga ganyan, tinatawanan ko lang yan. Kaya kung bad trip kayo, yan ang gusto ko. At least wala akong sinabing masama sa inyo, no? Dahil alam niyo po ako sa malawak na karanasan ko sa lahat ng bagay, no? Tinatawanan ko na lang po yung mga negatibo, no? Wala pong epekto yan sa akin. Alright? Dun tayo kay Roberto Endelible. Idol Doy, sabi ko sa inyo, iyakin daw po. Nako. Erwin, ito Reyes, masyadong busy si Sir. Sa kakasagot niya sa ating Facebook page. Salamat po, Sir, ha? Sa pagsuporta nyo, Sir, ha? Okay. Anong sabi niya? Hindi po totoo yan. Iba po ang hinihingi ng ibang team. Si RJ po ang gusto nila, boss. Ano pong ibig sabihin? Roderick Rodriguez, nako, boss Doy, napakaraming fake news na lumalabas tungkol sa trade. Puro naman Hinebra ang topic ng mga bugok. Kaya po nandito tayo, no? Di tayo nag-break para, ayan, sagutin ang mga tanong nyo, no? Okay? Sagutin ang mga tanong nyo, kaya nandito po ako. Yung iba pong mga fake news vloggers, may mga pakawala na po sila, no? Pansinin nyo sa comment section, no? Ang tinutulig sa natin ang mga maling nagpapakalat ng impormasyon. Pero tignan nyo pa rin ang mga kino-comment. Paghahalata. Obvious na obvious. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. I will try my best to read all those comments nyo guys, no? True pa shoutout. Pasensya na po kung hindi ko po nababasa, no? Muli, maraming salamat po sa mga solid followers and subscribers. Mabuhay po kayo. See you in the next content. Stay safe, guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.